Kami po ay narito para interviewin si Kuya Oliver Amparo na nagtatrabaho po sa punong barangay Hugo Perez patungkol sa subsidiarity at solidarity. Kuya Oliver, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Pwede nga po. Maunlad ba ang inyong barangay? Opo, maunlad. Mapayapa at makatarungan po ba ito? Opo. Ano-ano ang mga patunay po nito? Na, ang mga patunay nito na ang aming pong barangay ay maunlad sapagkat marami pong mga establishmento ang nakatayo. Kung inyo po nakikita at nung mapapansin, marami pong mga pinatayo na mga kapakipakinabang dito po sa aming barangay, sa Hugo Perez. At ito po ay makatarungan sapagkat ito ay dumaan sa magtamang proseso na pinag-aralan bago po ito pinatupad at binigyan ng permiso ng ating pong punong barangay maging ng ating pong City Hall. At marami pong salamat sa inyo, Kuya Oliver. Okay, walang anuman po. Naman po si Gino Diaz at ito naman po ang pangalawang tanong para kay Kuya Oliver. May kakayahan ba ang mga tao o samahan na paunyarin ang pamumuhay sa inyong barangay? Oo, ito ay naaayon sa kanilang mga kagustuhan na mapaunlad ang kanilang mga sarili. Ito ay kumpara sa ibang mga barangay na nagnanais na mapaunlad. Kagaya ng halimbawa ay mga nagbo-voluntary ay maaari nila itong gamitin ang pagkakataon na sila ay magkaroon ng proyektong pangkabuhayan gaya po ng mga kababaihan, mga ibang nagbo-volunteer na mga kabarangay natin, kung sila ay kanilang pagpatuloy ng maayos at magkatrabaho ng maayos, ay kanila itong mapapagtagumpayan na mapataas ang antas ng pamumuhay ng aming barangay. Salamat po sa mga informasyon na binigay ninyo. Okay, wala pong anuman. Magandang araw po. Ako po nga pala si Christina Inada. Nandito nga po pala kami sa Barangay Hugo Perez at kasama ko nga po si Kuya Rene Pres na isang barangay tanong. Paano binabayan ng mga namumuno sa barangay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng maliliit at mahihirap na tao sa mga sa pamamagitan ng pagmumonitor sa ating mga barangay opisyal, sa mga taong nangyayari, halimbawa sa liblib na lugar, sa mga taong nangangailangan, tayo ay magbibigay po ng mga ayuda, halimbawa sa mga bata o matanda na bibigyan po natin ng gamot. At ito ay sa pamamagitan ng pag-iikot o pagmumonitor ng ating mga BSW, BNS, mga barangay opisyal. Ako nga po pala si Trisha Hilano. Nandito nga po ako ngayon sa Barangay Hugo Perez at kasama ko po si Lalo Oscar Amparo na isang kagawad. Ano-ano ang estratehiyang ginagamit sa pagsaalang-alang sa mga pangangailangan ng bawat tao, lalo na sa iyong nasa mababang antas ng lipunan? Pag sa bagay na yan, ang mga estratehiyang ginagamit ay pamunuan sa barangay ay una-una ay kinakausap muna ang mga tao para maihanda sila sa mga bagay na makapagbibigay sa kanila o maka-encourage ang tao para maitulong para matulungan ang mga nasa mababang antas ng lipunan sapagkat ang mga tao ay karaniwan ay nahihiya. Marami dyan ay kinakailangan mo pang pakiusapan o minsan naman ay ikaw ang inuobliga nila para ikaw ang magbigay ng kung ano mga kadahilanan para lang ma-encourage mo sila. At una nga tanong na yung ang mga para ano? Ano ang estratehiyang ginagamit? At kami namang mga namumuno ay gumagawa ng paraan para lang maisaayos at matulungan ang ating pamayanan, lalo na nga ang mga mababang. Nakaraniwan naman na talagang nagiging problema dito sa ating pamayanan. Kaya kami naman dito sa Barangay Hugo Perez ay pilit naming iniaabot, pilit na inilalapit ang ahensya ng ating gobyerno upang matulungan sila. At nang sa gayon ay magkaroon sila ng tiwala
sa ating pamahalaan. At hindi lang naman ang ating pamahalaang barangay ang tumutulong yan. Ang ating pamahalaang lungsod ay pinipilit na iambag ang kanilang kakayanan upang matulungan bilang pagpasasaalang-alang sa mga taong nangangailangan, lalo na sa mga mababang antas sa buhay. Maraming salamat. Ako naman po si Maris Leon Rey. Nandito po kami ngayon sa Barangay Hugo Perez para interviewin ng isang kagawad ng Sigalaos Kawayan. Ano ang mga suporta ng pambansang pamahalaan ng ibang malalaking bayan sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pagpapaunlad ng barangay. Patunayan. Sang-ayon yan sa pagpapalakas ng ating barangay, ang mga suportang nakukuha natin, higit sa lahat ay nagsimula sa ating, ang budget siguro niya ay nanggaling sa ating nasyonal at ibinabayan sa atin sa provincial, na ibinaba naman sa atin ang ating city government. At sa pangunguna nga ng ating mahal na gobernador, John B. Remulla, ay nagbaba ng mga pagawain upang mapaunlad ang ating mga barangay dito sa ating lungsod. At yan ay sa pagtulungan ng pamahalang lungsod ng 13 at gayon din ang ating barangay dito sa Hugo Perez. Sa katunayan, marami tayong mga proyekto na inilatag ng ating provincial government. Unang-una ay ang ating yung ating kalsada, yung rehabilitation ng ating kalsada mula sa Shell Station papunta dito sa taas hanggang barangay, hanggang dito sa ating nasasakupan border ng Cabezas. Yan po ay nanggaling ang budget sa ating city government at yan po ay kinuha nila siguro at kinuha nila sa ating provincial. At marami pa pong iba, katulad po ng papagawa ng ating kanal. Ang ating kanal dito ay ang open kanal ay budget din ng city, ay binaba rin ng ating provincial. Ngayon, dito naman sa ating barangay, ang mga programang nailusad ng ating mahal na kapitan ay ang pagsasaayos ng mga kanal sa puntang Golden Horizon at ang pagpapaliwanag dito sa ating nasasakupan sa lugar ng Hugo Perez. Yan pa sa pamumuno ni Kapitan Simeon Perdito. At kung makikita ninyo, ang ating pong lansangan mula dito sa pagitan ng Cabezas at ng Hugo Perez ay napakaliwanag ng paglabas hanggang sa highway. At gayon din po hanggang papuntang Golden Horizon. At yan po ay naging... Ako nga po pala si Janan sa Cassandra Salvalosa. Nandito po ako ngayon sa Barangay Hugo Perez upang interviewin si Ate Jo Irene Cua na 6 na taon na nagtitinda. Ano ang suportang pambansang pamahalaan o iba pang malaking bayan na pagpapalakas ng kakayahan ng mga tao sa pag-uunlad ng inyong barangay? Patunayan. Marami naman natutulong ang pamahalaan sa bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Ang mga patunayan naman ay yung mga ayuda na naibibigay kung may gaya ng bagyo, tapos may problema ang bawat tao, nabibigyan naman. Okay na po. Ako nga po pala si Jayden Bright Ampara at interview ko natin si Ate Jo Irene. Ate Jo Irene, maulad po ba ang ating barangay? At mapayapa po ba? At makatarungan ba? Ano ang patunay nito? Oo, maunlad naman. Kasi, magagaling yung mga nakapwesto sa barangay. Pag may problema, na-actionan agad nila. Saka, malaking tulong sila sa barangay. Ang mga nakapwesto na sa barangay. Thank you po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Dustin Licarena at interview natin si Ate Erlita Providencio Montemor na 2 years na siyang nagtatrabaho sa parlor. At ito pa ang ating question. Magbigay ng patunay na ang inyong barangay sumusunod o hindi sumusunod sa
i-check yun ng seguridad o seguridad. Nagbibigay naman ng patunay katulad ng sa basura, naglilinis, nagtutulungan mo. Maraming salamat po, Ate Erlita. Magandang umaga po. Andito nga po pala kami sa makeover salon. Ako nga po pala si San Diego at ito ang pangalawang tanong para kay ate. May kakayahan ba ang mga tao na samahan na paunlak na pamumuhay sa inyong taon? Meron kung sama-sama at magkakaisa. Maraming salamat po. Boto natin! Magandang araw, ako po si Francesca Amparo. I-interviewin po natin si Kuya Richard Derecho, 8 years ng tricycle driver sa Hugo Perez. May kakayanan ba ang mga tao o samahan na paunlarin ang pamumuhay sa inyong barangay? Tingin ko meron. Bawat isa sa atin na nakatira sa Hugo Perez ay meron kakayanan na paunlarin ang isang barangay. Bakit? Tulad namin bilang driver, nakakatulong kami sa bawat na sumasakay araw-araw na ihatid sila sa kanilang trabaho, bahay. Anong pamamaraan ay nakakapagbigay kami ng konting pag-unlad ng ating barangay, ng bawat isa. Maraming salamat. Patingin ako